Lukas, Kabanata 23. At nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato at nangagpasimula silang isumbong siya na sinasabi, "Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinasabi na siya rin nga ang Kristo, ang hari." At tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At sumagot siya at sinabi, "Ikaw ang nagsasabi." At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, "Wala akong nasumpungang kasalanan sa taong ito." Datapwat, sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang bayan na nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Datapwat, nang ito'y marinig ni Pilato, ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo. At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay pinadala niya siya kay Herodes, na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lubha, sapagkat malaw nang hinahangad niya na makita siya, sapagkat siya ay nakabalita tungkol sa kanya, at siya ay naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya. At tinanong niya siya ng maraming salita, datapwat siya hindi sumagot ng anuman. At ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig, na isinusumbong siyang mainam. At si Herodes, na kasama ang kanyang mga kawal, ay inalimura siya, at siya'y nilibak, at sinuutan siya ng maringal na damit, at ipinabalik siya kay Pilato. At nang araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato, sapagkat dating sila'y nagkakagalit. At tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang bayan, at sinabi sa kanila, "Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At narito, nang akin siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito, tungkol sa mga bagay na isinumbong ninyo laban sa kanya. Wala, kahit si Herodes man, sapagkat siya'y ipinabalik niyang muli sa atin, at narito, walang anumang karapat dapat sa kamatayan na ginawa niya. Siya nga'y aking parurusahan at siya'y pawawalan." Datapwat silang lahat ay nagsisigawang paminsan na nangagsabi, "Alisin mo ang taong ito at pawalan mo sa amin si Barrabas." Isa na ibinilanggo dahil sa isang paghihimagsik na ginawa sa bayan at sa pagpatay. At si Pilato'y nagsalitang muli sa kanila sa pagnanais na pawalan si Jesus. Datapwat na sinasabi, "Ipako sa krus! Ipako siya sa krus!" At kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, "Bakit? Anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anumang kadahilanang ipatay sa kanya. Parurusahan ko nga siya at siya'y pawawalan." Datapwat, pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya'y ipako sa krus, at nanaig ang kanilang mga tinig, at hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi, at pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay, na siyang kanilang hiningi. Datapwat, ibinigay si Jesus sa kalooban nila. At nang siya'y kanilang dalhin, ay kanilang pinigil ang isang Simong taga-Sirene na nanggaling sa bukid, at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan, at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitinan dahil sa kanya. Datapwat, paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tanggisan, kundi tanggisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak.
Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? At dinala rin naman na kasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakoroon siya sa krus, at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. At nakatayong nanunood ang bayan, at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya ng mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili, kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya, na dinudulutan siya ng suka, at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, hindi ba ka ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat, sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat, ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. At nang may oras na 6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na 9. At nagdilim ang araw, at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. At nang makita ng senturyon ang nangyari, ay niluwalhati niya ang Diyos na nagsasabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. At ang lahat ng mga karamihang nangagkatipon sa panonood nito, pagkakita nila sa mga bagay na nangyari, ay nangagsiuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya'y nagsisunod buhat sa Galilea at na nga sa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito. At narito ang isang lalaking nagngangalang Jose, na isang kasangguni, isang lalaking mabuti at matuwid. Siya'y hindi umayon sa kanilang payo at gawa. Isang lalaking taga-Arimatea, bayan ng mga Hudyo, na naghihintay ng kaharian ng Diyos. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y ibinababa niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato, na do'y wala pang nalilibing. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi
at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento, at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos.